Adlaw Kamayo Hurot. Sa bagong kabanata ng ating paglalakbay, ay dumako naman tayo sa gawing timog ng ating bansa. Sa lalawigan ng Surigao del Sur, dalawang bayan naman ang aming susuyurin. Kanilang kulturang mga ambag, masidhing susuriin. Mga lugar na ating madidiskubre, dalay mga bagong kaalaman, pangkalinangan. Natunay natin may pagmamalaki, kaya wag na magpatumpik-tumpik, tara na't kami samahan tuklasin ng Likhang Yaman ng Marihatag. Naroon ang kalayaan, tayo ba'y mga tau-tauhan? Mo sa dagat, hukain mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Takda ng ating kapalaran, kaya ba mo sa dagat, hukain mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Liparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, hukain mo sa lupa, baka naroon. Kaya, heto na. Heto na yung tula ko, gamit ang mga piyesa na nakapagbabago sa bawat eksena, gamit ang mga papitik-pitik na salita at letra, kaya tara na. Tara na't sabayan ako at ipagsigawan sa buong mundo na ang kultura ng Marihatag ang nakapagbabago sa amin dito at pinagmamalaki namin to. Kilala ang Marihatag di lamang sa kanyang produktong abaka, kundi pati na rin sa yamang marino na sagana sa kanilang karagatan. Gayon din, natatangi ang Marihatag dahil sa kanyang wikang Kamayo. Na mabawas-bawasan iyang kagubot ngani sa kanami sa Surigao del Sur. Sa rehiyon ng Caraga, matatagpuan ang bayan ng Marihatag. At isa ito sa mga munisipyong matatagpuan sa baybayin na lalawigan ng Surigao del Sur. Ito'y nahati sa 12 barangay at may layong kulang 115 kilometro mula sa lungsod ng Butuan sa lalawigan ng Agusan del Norte. Ang mga hangganan nito ay ang bayan ng San Agustin sa timog, mga bayan ng Caguait, Tago at San Miguel sa Hilaga, ang bayan ng Prosperidad sa lalawigan ng Agusan del Sur sa kanluran, dagat ng Pilipinas at karagatang Pasipiko naman sa silangan. Yung aming town, Marihatag, is a third-class municipality. Marihatag people is a farmer and a fisherman. There are some professionals here in Marihatag. We became only a municipality during the time of President Magsaysay, when there was a Republic Act passed in 1962, creating Marihatag to be a separate municipality from Otiisa. Kasi yung aming town, Marihatag, hospitable yung mga tao dito. Kung mayroon fiesta o ano mo, December, Pasko, ang mga tao kung makapunta sa bahay, makakain sila, anong mga gusto nila ipakain sa mga tao. I am very interested to preserve this whatever historical documents that talks about our municipality. Gumawa din ako ng council called Kamayo Kultura to undertake the needed research and study about our past and our Kamayo culture heritage.
On the other hand, gusto ko din ma-preserve ang tribal community namin dito sa Marihatag. And there are representations made now to partner with Gawad Kalinga in our plans to establish the village of our indigenous people and provide them housing and some sustainable livelihoods within their community. Sa pag-aaral ng kasaysayan ng ating bansa, tayo'y kapos sa mga kaalaman patungkol sa ating nakaraan, bago pa man nagdatingan ng mga Espanyol sa ating bayan. Kaya naman ang pagdiskubre sa mga panibagong kaalaman tungkol sa ating kasaysayan ay tunay na nagpapasigla sa mga hangaring muling pagtuklas sa ating bayan at muling pagkilala sa lahing Pilipino. Dito sa Marihatag, matatagpuan ang ilan sa mga kwento ng ating nakaraan bago pa man nagsimula ang panahon ng kolonyalismo sa ating bansa. Halina't ating pakinggan ang ilan sa mga historya noong unang panahon. At sa oras na to, ating balik-balikan ang sinasabi nilang kasiyahan. Hindi yung nakaraan na paulit-ulit ka nalang pinapaluhat sinasaktan. Pero seryoso, kasiyahan sa balik Marihatag mong malalasap at madadama na parang malafiesta ang saya. Sa lugar kung saan nabugso ang dugo ng kaisa-isang dato, Dato Enoch, na maalamat ang istorya ng bawat eksena at sistema. At sa wikang pinagmulan at sa wikang pinagmamalaki, sasabihin ko sa inyong, pure Kamayo kami. Not many people of Marihatag know na Marihatag was once occupied by Dato Enoch, was a fierce chieftain here who sent a shockwave to the Spaniards at that time kasi he was rampaging neighboring places like Leyte. He was abducting people from Leyte para gawing slaves niya dito. At because of that, the Spanish government, natakot sila na baka mag-disintegrate itong Mindanao. Sabi nga sa libro ni Father Peter Schurz na no one dares to go to his domain. Ganun yung reputasyon ni Dato Enoch na kung isipin namin dito sa Marihatag, may pagmamalaki ng mga Marihatag noon na once upon a time talagang itong lugar pala namin dito, hindi ito na napapasok, hindi ito nakakonquer. So in the early 16th century, the Spanish missionaries were able to drop by Marihatag. Dato Enoch did not want that they will stay here. They went back to Tandag. They planned to convert Dato Enoch. So Fray Juan de la Madre de Dios has all the courage coming to Marihatag alone without any soldiers. So when he was arrested, Dato Enoch was astounded why this man was so courageous to come to Marihatag alone without any companion. Since he was a Spanish missionary, the wives, because Dato Enoch has so many wives, were very inquisitive. So later on, for how many days that Father Juan was in prison, he was able to convince one of the wives to be baptized. So it was that wife who convinced Dato Enoch and the rest of the people to be baptized. So later on, Dato Enoch was baptized and converted into Christianity. And finally, he was made the commander of the port of Tandag. In English, the Kamayo means yours. So probably ito yung time na where they were delineating the areas of Dato Enoch. Siguro, that's yours, yung mga ganon. So that was referred to the people, that Kamayo people occupies a particular portion of the coastal here in Surigao Sur. Presently, makikita mo yung Mandaya tribe. They occupy greater portion of Davao Oriental. However, there are also Mandaya tribesmen here in Tago, Surigao del Sur. So, magtataka ka what's composing in between from Davao Oriental to Tago. So, it's like 150-kilometer stretch. Nung nabasa ko dito sa Caraga Antigua ni Father Schurz, itong libro nito, it states here that Dato Enoch, during his time, he became a lord of a very vast territory. And this is the tribe that's known to be Kamayo. Kaya that will, probably that will really
explain the fact kaya may occupancy ng mga Kamayo tribe and they became the subgroup of the Mandaya. Hindi lang kwentong kasaysayan mayroon ang Marihatag. Kwentong bayan at alamat, sila'y meron ding maiaambag. The name Marihatag was named Marieta in honor of the daughter of the King of Spain. But later on, as the years passed by, because there was a woman living in Marihatag, an enchanted woman, according to legend, who was very kind to the people. So in our own dialect, because the name was Maria Manggihatagon, they spelled that later on to shorten it as Marihatag. But later on, because of the raiding of the Moro pirates during the time, there was another version that there was a beautiful maiden here being asked by the Moros, that if they are going to give Maria, they will not pillage or burn the town of Marihatag. So Maria was given to the Moro pirates to avoid being pillaged or burned by the pirates. Mula sa likha at likas na yamang tanawin, sa bayan ng Marihatag, hinding-hindi ka kukulangin. Lumakad ka man sa bayan, mangakyat sa kabundukan, o sumisid sa karagatan, tiyak ikay mapupuno ng mga panibagong karanasan. Ay sabi ko, lilibutin natin ang lugar na to. Kaya sakay na, ano pang hinihintay mo, sumabay ka na dahil sa biyaheng to. Pupuntahan natin ang lugar kung saan di pa masyadong napuntahan at nadiskubrihan sa kadahilanang malayo man, pero sulit naman. Pero tika lang, dahan-dahan lang baka sa lugar na to, mahulog ang loob mo. Mahirap na walang sasalo sa'yo. Pero sigurado naman talaga ako na mahuhulog ang loob mo sa mga biyayang nakapaloob sa Marihatag kung saan nakatayo ako habang ibinabahagi sa inyo na may Anda Falls pala kami dito, Kapugo Falls, Adgay Falls, Canimon Falls at Magkalikong Falls.